Right through. Guys, Friday bike ride. Wala ako plano mag-vlog ngayon pero sige, vlog na tayo. Andito uli ako sa Jollibee. Yan, pero this time nag-bike lang kami. Binike lang namin. Bakit wala akong plano mag-vlog Grabe, na-stress ako kanina. Hindi kami nakapag-set ng alarm. Muntik na malate yung anak ko, si AJ. Tapos, nung nahatid ko siya, namit ko expedition. Hindi ko siya inatid sa school, no? Malapit lang yung school eh. Pinark ko lang expedition sa kanto, tapos tumawid kami ng kalsada, tapos bumalik na ako. Tapos nung magre-ready na ako para sa bike namin, bike ride namin today, hindi ko ma-attach yung bike rack. Nawawala yung pin, napaka-importante nun. No, hitch pin. Nawawala. So 30 minutes akong hanap ng hitch pin. Hanggang nag-decide na lang ako, sige, salpak ko na lang to sa expedition. Buti na malaki expedition. Sinalpak ko na lang yung e-bike sa expedition, pahiga. Ayan. Tapos bike kami sa park, kwentuhan, sabi nung kaibigan ko si John Del, ayaw yung kumain. So, sige, bike ulit. Tapos kaya malamang kwentuhan na naman. Hindi na kasi ganun kainit eh. September 1, ayan, kakanta na si Jose Marichan, no? Hindi na ganun kainit, no? Tolerable na. Ngayon, hindi ako ganong nainitan, hindi ako ganong pawis. Sabi na yan, okay, tayo, snacks tayo or lunch na. Ayan. Kaya balik Jollibee na naman. Ito yung kay Adrian Diamondback. Ito yung sa akin, KBO. Ako lang naka-e-bike. Ako lang naman yung may sakit sa puso eh. So okay lang. Balik ko lang. Dito lang ako the other day nung iniwan ko yung kotse ko sa sa dealer. Maganda yung dinaanan naming neighborhood. Parang mga old rich. Mga nauna dito sa Houston na mayayaman. Ganda na neighborhood. Ayan na sila, ako naman order. Go back to the car. Park. Ano Ken? Kinaya mo yung init? Siyempre, naka-e-bike, walang kahirap-hirap, parang pang yan. Kalahati lang yan. Shit, tangina. Mainit yung stretch, no? Expose tayo. Ayoko na lang ganito. Pre, hindi na ako sama sa inyo ng ganito. Expose eh. Matake ako sa puso sa inyo. Shit. Oh, pre, ayoko ng ganito. Ayos naman eh. Bro, init bro, Alam ko pag malapit Basta ka na, tumito. naririnig ko yung sounds mo eh. Tumitigil ako. Hello guys, so dito na ako sa bahay. Time check 5:30. Hindi pa ako nag-BBS kasi pagdating ko sinundo ko yung anak ko, tapos may pinuntahan kami. Bumili kami ng boba. Sabi ko sa kanya, order niya lang 3. Kaya inumin ko lang yung tira ni AJ. Hindi naman naubos ni AJ. Tapos pakita ko, nagluto ko ng pansit kagabi. Tuwa ako dito kasi ang dami ko nilagay na sahog dito eh. Maganda pa ikaw nagluluto eh. Ikaw nag-decide ng sahog.
pinakagusto ko dito, nilagyan ko siya ng atay ng manok. Ano kayang kukwento ko bago matapos tong Friday na vlog? September 1! Nakita nyo na ba si Jose Marichan? kakanta na. Nakita mo si Jose Marichan? Kakanta na si Jose Marichan. Lalabasan na yung mga meme ni Jose Marichan. Pasilip na. Natutuwa ako kasi huwag mo sasalta, huwag makain. Natutuwa ako kasi feeling ko lalamig na talaga. No? Pasensya na, dito mainit eh. Alam ko sa Pilipinas bumabagyo. Feeling mo lang yan. No. Nalamig na yan. Nanood ako ng balita isang araw, no? Sabi ng reporter ng GMA7, nagpunta daw sila sa Araneta, baha pala. Sabi ko, anong baha pala? Ilang taon nang binabaha yan ever since? Parang na-surprise pa siya pagpunta daw nila, baha daw. Lampas tao. Ngayon, hanggang bewang na nung nakaraan. Tapos nakita ko, nililinis yung drain. Sabi ko, ngayon mo lang nalaman, sabihin, taga-news ka, hindi mo alam na bumabaha sa Araneta. Yung Araneta, part yan ng Barangay Tatalon, yan ako natira eh. Baha palagi yan. Imposibleng hindi mo alam. Ito yung atay oh. Alas 5, 5:30, makain na ako kasi magbabasketball ako mamaya. 8:30. Sabi ng miss ko, ba't daw ako magbabasketball? Sabi ko, yun yung sabi ng doktor eh. Ayaw maniwala. Sabi ng doktor, tuloy ko daw yung pagbabasketball. O kontrahin eh. Guys, napanood nyo na ba yung mga videos ko na about Colorado? Meron pa akong dalawang cliff dwellings na hindi napopost o hindi ko pa na-edit. Cliff dwellings, yung mga sinaunang tao doon sa Colorado, sa part na yon, tumira sila sa ilalim, sa gilid ng bangin. So, hindi sila maaabot sa ibabaw, kasi bangin yun eh. Hindi naman sila maaabot sa ilalim, kasi sobrang taas. Kaya nagtataka paano sila nakatumira doon eh. Diba? Misteryo, tapos bigla na lang sila naglaho, walang bakas. Walang bakas, walang mga walang mga human remains. Naglaho na lang. So abangan nyo. Kaya excited ako nung nagpunta kami doon kasi part ng yan eh. Parang ancient aliens eh. Parang napaka-mysterious nung lugar na yon. And yon. Tapos mayroon pa akong unboxing, 2 barel. Yan. Tapos kailangan ko na rin bumalik sa shooting videos kasi sabi ko nga gumaganda na yung weather dito, lumalamig na. Lalamig na. Although mainit pa, lalamig na. Positive thinking lang yan kasi bear na eh. So today is September 1. Bear months na, September 1. Nakasilip na si Jose Marichan. Nakakanta na. Kain tayo, pansit. Ako nagluto. Alam nyo ba paano ako natutong magluto ng pansit? Kwento ko sa inyo. So, shrimp. Sorry. Paano ako natutong magluto ng pansit? Hindi man talaga ako marunong. Naaalala ko lang yung niluto ng mga estudyante ko. Nung dati naging CI ako, once upon a time, nagko-community kami. Mga third year students ko, no? Nagluto kami doon sa community ng pansit. Pinanood ko talaga paano. Yung style pa nila yung pansit Lucena, hab-hab. Ganun pa sila magluto. Nilalagyan pa nila ng suka, nilalagyan nila ng maanghang na sili. Yun lang, naalala ko lang. Kaya yun ang ginagamit kong pattern. Ang maganda kasi sa pansit, kung ikaw nagluluto, ikaw masusunod. Kung gusto mong medyo manamis-namis, maasim-asim, malat-alat,
Hindi ikaw magdedikta, tapos yung sahog, ikaw din magdedikta, ikaw masusunod kung ano yung gusto mo. Hindi ko makalimutan, Lin, yung kapitbahay natin, sila Manang. May bahay kami dyan sa Lucena eh. Sa Abida Homes. Palaging nagluluto ng pansit sa hapon yun eh, yung merienda nila. Bibigyan kami ng pansit. Yung sahog, hahanapin mo pa talaga eh. Hanapin mo yung sahog. Ganyan ang pansit sa Pilipinas eh. Hanapin mo talaga. Oo, hibi lang, hahanapin mo pa. Kaya natutuwa ako pag nagpapansit ako dito, kaya grabe ang sahog. May chicken, may atay, nilagyan ko pa ito ng mushroom. Tapos yung mga gulay, like carrots, and so forth. Ano to, complete meal na actually. Yung pansit, complete meal na eh. Kasi meron siyang protein, may carbohydrates, at saka vegetables. Okay, kaya, ayun pa pala, tayo mga Pilipino, pansit, inuulam natin sa kanin. Ayan, may kanin ako. Kasi para sa atin, yung pansit, malasa na eh. So, kailangan niya ng something neutral, like yung kanin. Anyway, kwento. Ito na ako kwento ko. Marami ako naisip na vlog. Pasensya na kung hindi ako nakapag-live, no? Napansin ko rin, sabi ko, dati araw-araw ako nag-live, Ngayon, hindi ako nakapag-live. Kasi, this past week pala, bumalik sa school. First day of school ni AJ nung Monday. So, ano ngayon? Friday, first week. 5 days. Hindi kami makapag-decide. Sabi ko, ano ba si AJ? Magbabas ba siya? Maglalakad? Or ihatid ng sasakyan? Car rider ang tawag. So, out of the question na yung car rider kasi wala kaming sakyan. Ako, wala akong sakyan. Yung Explorer, iniwan namin sa dealership. Hopefully, maayos na. So, yung misis ko, ginagamit yung Expedition ko. Wala akong sakyan, so hindi pwede natin si AJ. So, nung first day, nung Monday, kukwento ko pala sa inyo. Nung Monday, natin to si AJ, lalakad kami. Nakita namin yung bus stop, tapos nakita namin yung mga nakatayo, nakapila na yung mga estudyante, naghihintay. Kasi, malalaki mga estudyante. Siguro, 7th grader, 8th grader na yon. Kaya sabi ni AJ, maglakad na lang kami. Naglakad kami. Pero para makapunta ka sa school, tatawid ka ng main road. Doon ang delikado kung baka may masagasaan. Kaya hindi advisable maglakad mga bata eh. Kung dadaan naman siya sa stoplight, malayo, iikutan. Pero at least kasama ko, inatid ko siya. Tatawid kami, jaywalking kami. May mga pulis ka, kasi minsan tatakot. Pero kayo, hulihin kaya ako ng pulis. May pulis doon eh. Pagka pasukan, may pulis na nakaano doon. Hindi naman kami nuli. So nilakad namin hinatid ko. Sabi ko kay AJ, pag uwi mo, ano sabi ko sa kanya? Sabi ko, wait for me here. Yung kusang ko siya tinawid, pagkatawid sa kalsada, sabi ko, wait for me here. Babalik, tatawid susunduin kita. Okay, so nung hapon na, susundin na si AJ. Ito na pala ako, kwento ko yung adventure ng first week of school ni AJ. So nung hapon na, sabi ko, anong oras nga pala susundin si AJ? Tinignan ko yung schedule niya. Sabi ko, nakalagay dito, 1:30. Baka alas 2 na. Tumakbo ko dun. Sama ko pa si Gray. Yung aso ko, init-init, dala akong payong. Takbo ko dun. Yung payong, nabali na sa kakatakbo ko eh. Pagdating namin dun, tagal namin tumayo. Ako pala tumayo, si Gray umuupo eh. Tagal namin tumayo. Sa ilan ng puno ako, naghihintay. Nakita ko, labasan na yung mga estudyante. Tapos, nakita ko, dumating na yung bus. Tapos nagbabaan yung mga estudyante, wala si AJ. Sabi ko, baka hindi ko nakita si AJ, baka naglakad na siya papunta sa bahay. Di tumakbo ko doon, papauwi ng bahay. Pagdating ko ng bahay, iniwan ko si Gray, kinuha ko yung Expedition. Ba't nga pala nandito Expedition ng time na yun? Monday, di ba may pasok ka? Anong ginamit mo? Anong ginamit mo ng Monday? Yung Explorer. Nagamit mo pa Explorer ng Monday. Yeah. Kasi Tuesday ko nga pala pinasok sa casa. Anyway,
Dala ko expedition, takbo ulit ako, papunta, nakita ko si AJ, katatawid lang. Sabi ko, ba't ka tumawid? Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako eh. Kasi daw, nakita niya daw, ang dami mga bata, sabay-sabay sila tumawid. Okay, sige, at least hindi siya nakipagpatintero mag-isa. Pero delikado pa rin. So, yun, no? So, palpak yung pagsundo ko. And then sabi ko sa kanya, alam mo, AJ, you know, I think it's better for you to ride the bus. Mas safe kasi yung bus. Mas safe yung bus, mas matagal nga lang. Kasi pag naglakad ka, tatawid ka lang. No? Lim, pakainin sila. Tatawid ka lang. Eh, pagka nag-bus ka, hintayin mo pa mapuno, ikot pa yung bus, ayun, gano'n. Sabi ko, I think you need to ride the bus. Okay? So, nung Tuesday, ano nangyari kay AJ? Ito. Sabi, pasakay na si AJ ng bus. Sabi niya, I forgot my ID. Eh, di tumakbo ako sa bahay. Pagbalik ko sa kanya, siyempre, wala na yung bus. Naglakad na lang kami ulit. Tumawid na naman ulit kami doon sa kalye. No? Sabi ko sa kanya, ride the bus when you get home. Okay? So, nung nandun ako, nung pag-uwi niya, alas 3, nandun ako, nagbabaan na yung mga, nakita ko, pero malayo pala ako sa bus, sinisilip ko lang eh. Malayo ako. Nagbabaan na yung mga estudyante sa bus, wala si AJ. AJ, go eat snacks. Come on, may taro. Ayun o, baba. So, nagbabaan yung mga estudyante, wala si AJ. Babagam. No? Eh di, nag-alala ako, sabi ko, asa na si AJ? Tapos, pumunta ako dun sa harap ng school. Hindi ako makalapit, nakachinelas lang ako. May dala akong aso, kasama ko na naman si Gray. Tinawagan ko yung school, sabi ko, are all the students out already? Yeah, they're out already. Wala na daw natirang students sa school. Eh di nag-aalala ako, no? Pumasok sa isip ko, paranoid ako. Baka mamaya may gumawa naman sa mga kay AJ, tapos sinalpak yung katawan niya kung saan doon nakatago. Oy, may nangyaring ganyan ha. Pinatay na yung estudyante eh. Hindi na mahanap. Yung pala, tinago sa parang basta tagong-tagong lugar na sa school. So gano'n parang nito ako, no? Tapos buti yung bus niya, nakita ko bumalik sa school, hindi pala siya bumaba. So buti gano'n yung bus dito eh. Pag hindi siya bumaba, hindi niya pa kasi alam yung stop niya eh. Binalik siya sa school, tapos yun, nakausap ko na. So ano yun, Tuesday yun, di ba? So nung Wednesday, perfect, almost perfect na. Bus siya papunta, papasok, bus pa uwi. Nandun ako sa harap ng bus, no? Nagbabaan yung mga estudyante, nakapayong pa ako. Nakita ko wala si AJ. Sabi ko doon sa bus driver, Wednesday to ha. Sabi ko, did my son ride the bus? Yeah, may kilala na anak ko. Yeah, AJ was here, he was walking. Dumaan na pala sa harap ko si AJ, hindi ako nakita. Siguro hindi ko rin siya nakita kasi natabunan siya ng mga estudyante nung nagbabaan. Pero since Thursday tsaka ngayon, perfect na. Bus na siya, no? So yun, nakaka-stress first 3 days. Alam ko si AJ na-stress din siya eh. So yun, very busy. Tapos yung bayaw ko pa umuwi ng Pilipinas, constantly kausap ng miss ko. Kaya there's a lot going on. Tapos yung anak ko si JM, nagpa-fireman school siya para maging fireman daw, no? Kailangan planchado yung ako nagpa-plancha ng damit niya kasi natatakot ako baka masunog niya eh. Yung first day niya, nung Monday, pinagalitan daw siya kasi may kusot. Yun talaga yung uniform nila tinitignan. So yun, araw-araw ako nagpa-plancha ng damit ni JM. No? Tapos yun. Yeah, parang ganun, yung training nila. Nag-exercise sila, nagpakalbo, kinalbo, mga ganun. So very busy this week. Hopefully, makabalik din ako sa pagla-livestream. Kasi sabi nga, yung Newton's law of motion, a body at rest continues. Pag palagi mo ginagawa, madali na. Pero pagka nag-stop ka, tapos babalik ka, medyo mahirap. Anyway, so tatapusin ko na yung vlog na to. No? Ang dami ko na. At least yung kinuwento ko yung what's going on in my life, bakit busy. Kasi nga, back to school dito eh. Nag-back to school. No? Tapos, marami pa kami inaasikaso. And, hindi pa rin ako tapos mag-edit ng mga previous adventures namin.
And today, nag-basketball ako kanina and mamaya in 2 hours, basketball naman. So, kain tayo pansit. Bye-bye.